Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong mangingisda at YouTube vlogger. Narinig nyo na ba ang tungkol sa ikalimang ng Enero, 2026? Maghanda kayo dahil magiging espesyal ang araw na ito para sa pangingisda dito sa magandang Pilipinas. Ang araw na ito ay naghahanda ng mga sorpresa para sa mga mangingisda. Mula sa tahimik na karagatan hanggang sa masaganang huli, at sasabihin ko sa inyo kung bakit at paano nyo ito mapakinabangan. Para sa ating mga lapu-lapu o grouper, hanapin sila sa mga coral reef, mga istruktura sa ilalim ng tubig, at mga malalim na bahagi na may mga bato, lalo na sa umaga at hapon. Dahil ang temperatura ng tubig ay mainit, mas gusto nilang manatili sa mas malamig at mas malalim na bahagi. Gumamit ng mabigat na spinning rod na may matibay na linya. Ang mga live bait tulad ng maliliit na isda o hipon or soft plastic jigs na gumagaya sa hipon ay napakabisa. Ihulog ng malalim at dahan-dahang i-retrieve. Para naman sa mga maya-maya or snapper, matatagpuan sila sa paligid ng mga bahura, mga lumubog na istruktura at minsan sa mga baybayin na may mga damuhan. Dahil sa kumukupas na gibaos na buwan at mababang tubig, maaaring mas maging aktibo sila sa gabi, ngunit maaari ring makahuli sa madaling araw. Float fishing or bottom fishing na may sariwang hipon, pusit o maliliit na hiwa ng isda ang mainam. Ang mga microjigs ay maaari ring gumana sa paligid ng mga reef. Pagdating sa galunggong or mackerel scad, karaniwan silang matatagpuan sa mga mababaw na tubig, sa baybayin at sa mga open ocean, madalas sa malalaking kawan. Sa panahon ng kumukupas na buwan, maaaring mas mahirap silang hanapin sa ibabaw, kaya maaaring kailanganin ang paghahanap sa mas malalim na bahagi. Pwedeng gumamit ng maliit na casting net kung malapit sa baybayin o jigs at sabiki rigs kung sa bangka. Ang maliliit na piraso ng puset o pinong hiwa ng isda ay mabisang pain at para sa mga mahilig sa tabang, ang tilapia. Matatagpuan sila sa mga lawa, ilog at mga fish pond sa mga lugar na may mga damuhan o halamanan sa tubig. Dahil sa kaunting pag-ulan, ang tubig ay maaaring maging medyo maulap na nagbibigay ng pabor sa kanila. Pwede sa float fishing or bottom fishing gamit ang earthworms, tinapay, or mais. Ang light spinning gear na may maliliit na soft plastics ay pwede rin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Para sa ikalimang ng Enero, 2026, asahan ang temperatura sa pagitan ng 24 at 27 degrees Celsius. Mayroong 20% tsansa ng mahinang pag-ulan sa araw at 45% tsansa sa gabi. Ang humidity ay mananatili sa humigit kumulang 88% na may average na bilis ng hangin na 15 kilometro bawat oras. Ang presyo ng hangin ay inaasahang maging matatag na favorable sa pangingisda. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay nasa average na 27 hanggang 28 degrees Celsius. Ang mainit na tubig ay nagpapahiwatig ng aktibong metabolismo ng isda, kaya sila ay kakain, ngunit maaaring maging mas pihikan. Sa ikalimang ng Enero, 2026, tayo ay nasa yugto ng kumukupas na gibus, mga 2 araw pagkatapos ng full moon. Ang buwan ay halos 73 hanggang 77% maliwanag at unti-unting kumukupas. Ang ilang mangingisda ay naniniwala na ang kagat ay maaaring humina sa mga araw na ito dahil sa mataas na liwanag ng buwan na nagpapahintulot sa isda na manghuli sa gabi. Asahan din ang mababang tubig o neap tide na nangangahulugang mas kaunting daloy ng tubig.
na maaaring makaapekto sa aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig at medyo matatag na panahon, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda. Bagamat ang kumukupas na gibus na buwan ay maaaring maging sanhi ng pagiging mas maingat ng ilang species, ang mainit na tubig ay magpapanatili sa kanila na aktibo. Ang mga species tulad ng lapu-lapu at maya-maya ay kakain ng maaga sa umaga o sa huling bahagi ng hapon. Ang mga pelagic species ay maaaring mangailangan ng mas aktibong paghahanap. Kaya ang pangkalahatang pagtatasa ng kagat para sa araw na ito ay katamtaman, ngunit may potensyal para sa magandang huli. Ang mainit na temperatura ng tubig at matatag na panahon ay magpapaging aktibo sa isda. Kailangan lang nating maging matalino sa ating mga diskarte dahil sa liwanag ng buwan at mababang tubig. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. Sana ay makatulong ang forecast na ito sa inyong susunod na trip sa pangingisda. Ni Buntot, ni Kaliskis, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel, mag-like ng video na ito, at ibahagi sa inyong mga kaibigan. Anong mga plano nyo para sa pangingisda sa araw na ito? Ibahagi ang inyong mga obserbasyon at mga huli sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli at good luck sa pangingisda!